Diba, Faiwa Kai Kile, in this video naman, pag-usapan natin kung ano pa ba yung mga income or payment na makukuha natin aside dun sa salary natin. So, today may kasama tayong legal expert na mag-explain sa atin kung ano lang pa bang makukuha natin aside sa salary natin. So, ito pala si Dane. Hello guys. So, pag-usapan naman natin kung ano yung mga additional pay or income na pwede nating ma-receive aside sa basic salary natin. So, isa sa mga yun is kapag pumasok ko ng Sabado, meron kang additional na 25% na nasasahuran na side sa sahod mo. Tapos kapag pumasok ko naman ng Sunday, automatic yung double pay. So, meron kang additional 100% ng total na sahod mo sa araw na yun. So, aside doon, kapag pumasok ka naman ng panghapon, it's either Sabado, Linggo man yan or weekdays, meron kang additional na 15%. So, yung 15% na yun is starting siya from 6 PM to 9 PM ng gabi. So, aside doon, meron pa silang tinatawag na Uwavoro shift. So, ito yung graveyard shift. So, kapag pumasok ka ng ganun, meron silang additional na 40% ng sahod mo nung shift na yun simula 8:45 ng gabi hanggang 7:50 ng umaga. So, yun yung mga additional na pwede nating sahurin ngayong kapag dito sa Finland. So, back to you, Christian. Ayun pa, yung sa pag-holiday naman, paano yun? So, kapag holiday, automatic yan, double pay dito. Tapos kami, bilang nag-work sa medical field as Lahiyoy Taya, meron kaming additional day off in every holiday na magkakaroon sa schedule na gagawin nila. Ba? Alright, so aside sa mga nabanggit natin kanina, isa pa to sa pwede nating ma-receive na pay. Kapag pinapasok ka, kahit day off mo, of course, babayaran ka doon. Additional pay yan. So parang ang tawag namin doon overtime. Kasi ano na yun, sobra na sa pasok mo, pinapasok ka. Tapos kapag in-inform ka nila doon, parang kuwari tumawag sila sa'yo within 24 hours before ng shift na yon, entitled kang magkaroon ng halotus raha. Yung tinatawag nila halotus raha, parang emergency pay or parang disturbance pay kung tawagin nila. So around 50 euros yung pwede natin matanggap doon. Pero pag minsan, depende pa rin sa boss. Yung ibang boss nagbibigay ng 100 euros kapag yung tipong wala na talaga silang mahanap na papasok. So yun yung mga additional pa natin na pwede makuha aside sa basic salary natin dito sa Finland. Pero parang ito yung money na yun ang pagkakatanda ko, meron pa tayong ano eh, kesaraha eh. So ano ba yung kesaraha na yun? So yeah, so dito sa Finland meron silang tinatawag na kesaraha or parang summer money. So lahat ng employee, especially kung regular ka na, makaka-receive ka ng kesaraha. Usually yung amount yan halos same amount siya ng basic salary mo. So binibigyan naman to during summer time. So parang 30th month pay natin to sa Pilipinas during December, pero ito naman summer money. So additional pa sa pwede natin makuha dito sa Finland. Yun, maraming salamat. So kung may nakalimutan pa kami kung ano pa yung mga payment or additional payment or additional income. Naghahang ako eh. Ang lamig eh. So i-message nyo lang kung may mga nakalimutan pa kaming additional payment nga or income. Yun guys, no, idagdag ko lang about sa cleaner dito. Hindi lahat merong afternoon shift or Saturday, Sunday na work. Katulad ko, yung work ko lang is Monday to Friday, tas morning shift lang. Pero pag medyo marami na yung ginagawa ko ng Monday to Friday, tas hindi ko na matapos, sinasabi ko dun sa boss ko na, boss, kailangan ko ng Saturday or Sunday na pasok para matapos ko yung trabaho na to. So yung boss ko, puwapayag naman sila. Tapos pag kunwari may special na gagawin, yung medyo wala na sa routine ko, sinasabi nila na, sige, pasok ka ng Saturday or Sunday. Yun, dun ako nagkakaroon lang ng pasok ng Saturday, Sunday. Pero usually sa case ko, wala talaga akong Saturday, Sunday at wala akong ILTA. Pero nagtanong-tanong ako dun sa mga kaibigan ko dito, siguro sa city
doon maraming Saturday, Sunday and ILTA kasi iba-ibang company rin to eh. It depends na rin siguro sa company nyo. Yung pag kunwari napunta ka sa city, yon maraming mga kunwari malaking company, or kunwari sabi mo sa hotel, syempre sa hotel may mga afternoon din doon or Saturday, Sunday kasi need nila i-service yung mga hotel sa mga kwarto sa hotel, mga ganon. It depends pa rin, pero hindi lahat ng company dito sa Finland na cleaner is merong Saturday, Sunday at ILTA at night shift. It depends na lang kung anong company nyo mapupuntahan nyo. So isa pa yung sa part-time din, nagtanong dito sa case ko dito sa Kouvola, hindi siya ganun karaming, ang hirap pala na maghanap ng part-time dito, lalo na pag hindi kayo marunong mag-finish. So sinasabi minsan sa atin sa Pilipinas or sa ibang bansa siguro na hindi naman natin required na mag Finnish language pag cleaner kasi hindi naman natin kailangan kumausap. Pero pagdating nyo dito, may nag-a-apply ako ng mga part-time dito dati, parang nire-require pa rin nila na, mas gusto pa rin nila na kumuha ng cleaner na marunong mag-finish kasi nga syempre kahit pa paano makikipag-communicate ka pa rin eh. Hindi ko lang alam sa city, pero yun nga, sa city nga sabi nga nila medyo busy doon at maraming need na worker for cleaner. So check na lang din sa company nyo. Pero pag province, feeling ko hindi ganun kadali maghanap ng part-time kasi na encounter ko rin na hindi lang naman mga Pilipino mga cleaner dito eh, marami ring mga ibang lahi na pupunta dito naghahanap ng cleaner job, katulad ng mga refugees dito or mga ibang bansa rin, mga ibang lahi rin na pupunta dito na naghahanap ng cleaner, ng mga cleaner. So agawan din kayo ng slot sa cleaner dito sa province. Pero siguro nga sa city, busy, need ng cleaner, doon talaga ang busy, doon talaga ang kailangan ng cleaner. At may Saturday, Sunday na pasok at ILTA. So yun lang guys. So hopefully nagkaroon kayo ng idea about sa cleaner dito sa Finland. So see you on the next video. Nahadan, moy moy.